So, ano ba yung mga nasa loob ng modify? Ito yung mga copy, move, array, trim, explode, or scale. So, matutunan natin ngayong gabi. Unang gawin natin is gagawa muna tayo ng line. Kapal ito. So, pag gumamit tayo ng mga command ng modify, like move, ang gagawin natin is click muna natin yung element bago tayo magko-command ng move. Okay? Or MV. Yan. So, dito, sa move is makikita nyo kung magbigyan kayo ng temporary dimension. Tulad ng sinabi ko, na yung dimension is malaking tulong, makikita nyo kagad yung distance ng galaw, every galaw ng element. At dito, no? Yung copy naman is CO, or dito sa may modify, CO. Diba? Tingnan mo. Hindi ko muna klinik yung element tapos nag-comment ako. Dapat talaga, element muna kasi si Revit gusto niya sure ka sa kung ano yung gagalawin mong element bago ka gagawa ng o gagalaw ng element. So, click mo natin, tapos CO. Dito sa CO, meron tayong options. Dito makikita mo na multiple. Kung gusto mong multiple, yun yung, of course, marami, no? Pero kung ayaw mo ng marami, is tatanggalin mo lang yung multiple na yun na options dito sa taas. Okay? So, si offset naman, ganoon din. Command lang tayo OF, or dito, sa may modify, OF. Okay. Dito na may options. Kung gusto mong i-copy yung original or not. So, meron siyang magbibigay ka dito ng numerical na distance. Okay? So, lagay natin 1,000. Okay, sorry. 1,000. Okay, copy natin. So, magkakaroon siya ng another copy nung from the original na element. Okay. Ito namang mirror. Ito, merong dalawang type ng mirror. Gawa tayo ng box. So, DL. Gawa tayo ng box. Yan, ano. Yan. So, i-mirror na natin gamit ito muna. Yung draw axis. Kung nag-mirror tayo, click mong element. So, always click muna yung element or select the element bago gumawa ng any move. Bago mo i-modify yung element, okay? So, dito. So, gagawa tayo ng axis from here. So, meron siyang option kung gusto mong i-copy or pwede mong hindi na lang i-copy. So, lagyan natin magkakopya tayo. So, ayan. Meron magkakaroon ka ng access dito. Ito namang isa, kung meron siyang access sa gitna na pwede mong i-select. So, gamitin natin yung isang mirror. Okay. Select mo muna yung element. Tapos, select tayo nito. Okay. So, automatic yan. Pag click nyo lang tong access na to, yun, kakaroon ka na ng copy doon sa kabila. So, ito naman si trim. Ito muna split. Ito malaking tulong to, no? Yung split. Like, dito, kumbaga, itong line na to, or wall, for example, wall na to, kiklik mo lang tong split. Okay, mahahati mo na yung lines. Okay. So, ikaw yung bahala. Malaki tong tulong paggawa ng, kunwari, meron kang mahabang wall, tapos gusto mo siyang putol-putulin. So, ito yung gamit mo. Okay. Ito naman, split with gap. Okay. Yan, o. Hindi, magagamit to sa wall. Kung split na gap. Okay. Split with gap. Okay. So, meron kang options dito na kung gaano ka laki yung gap na
i-split mo. Lagyan natin 100. Yung split. So, yun, no? Nagkaroon na kagad siya ng split yung wall mo. Okay? So, dito naman sa scale, try natin muna to. Select natin. Scale. So, meron kang options dito kung gusto mong numerical, times 2 or 0.5. Lagyan natin 0.5. So, click ka lang sa may kung saan yung base point mo. Yun. Yun lang. Ito. Dito sa trim naman, itong trim, at saka trim extend, single element, at saka multiple element. So, gawa tayo ng line. Example nito. Then, dito. Okay. So, pag itong ginamit natin trim, yung corner, ito yung kinalabasan niya, TR. Ganito lang siya, no? What if meron ganitong lagpas? Paano gamitin yung trim single? Tigdag tayo ng line pa. Okay. So, ito, trim, single. Sa CAD kasi, bago mo, sa CAD kasi baliktad. Dito sa Revit, click mo to, kukuha ka ng cutting plane. Sa CAD kasi dapat i-click mo to para ito yung mawala. Dito naman sa Revit is iba, baliktad. Yung i-click mo, yung dapat yung maiwan na element. Okay, ito. So, single lang to. Ito namang multiple. Yun, click natin tong cutting plane or cutting line. Tapos, click lang natin to. Okay. So, yun yung maiiwan. Yung i-click mo. So, tapos na tayo dun sa lines, sa mga, sa mga modify. Dito naman tayo sa select. Itong select. Marami tong mga sample dito. Ng select. Itong meron siyang select links, select underlay elements, select pin element, or select element by face. So, dito sa select na select links, okay, meron ako ditong sample ng 3D, no? So, ito yung mga link, itong mga MEP. Medyo mabagal kasi mabigat yung file. So, okay. Ito yun, no? Pag in-uncheck natin to, yung select link, kahit anong gawin natin, hindi natin masiselect. Kahit nag-tab tayo, hindi natin masiselect yung link na yun. Yan, no? So, pag check natin tong select link, tab natin. Yan, no? Ito tayo. Yan, no? Na-select na natin yung link, no? So, ganun lang yung mga selection dito. Ito namang mga underlay. Mamaya matutunan natin ng underlay. Paano gamitin. Okay? Yun lang. Ganun lang yung paggamit ng mga modify. Okay? Ito namang mga lock or pin. For example, meron kang element na ayaw magalaw. Ayaw mong galawin or gusto mong hindi magalaw, so gamitan mo lang to ng pin. So kahit anong gawin nila, hindi yan mamumove. Magkukuman tayo ng move, hindi yan mamumove. Sorry. Hindi pa pala nakapin. Pin, yan. Move natin. Mali Bakit to? Sa grid. Gamitan natin ng grid. Sorry. GR. Kasi sa line kasi hindi siya napipin yung line. Okay. Ito kasing grid. Select natin element. Move. Yan. Nagagalaw natin. Pero pag nilock natin to, move natin. Okay. Disjoint. Constraint. Yan, o. So, tingnan nyo. Hindi na move yung
Yun, no? Hindi mo mamove. Meron ditong can't move pinned element. Okay? Ganon din si line. Pin natin to. Move natin. Okay? So, hindi rin. Kasi yung constraint, dapat nila naka-check yun para para gumana yung mga ganong command. Pag move natin, ano, yan, no, constraint. Pag clinic natin si disjoint, yun yung pwedeng, kahit siya nakapin pala, is, pwede mo ring i-move. Okay? So, meron din tayo dito meron din tayong create group, dito sa modify, itong line work. Okay? LW ang command yan. Okay. Yung line work yan, pwede tayong gumamit ng mga lines kung ano yung gusto natin gamitin. Okay. So, yun lang yung para sa mga modify. Dito naman sa join, okay, pag mayroon tayong dalawang wall, okay, CS natin to. Higay natin to. Yan. Tulad nito, pwede natin i-unjoin yan. O disallow join, allow join o disallow join. Okay? Pwede natin galawin to para sa mag-disallow. Hindi kasi isang elemento, pwede ko namang i-delete to. Okay. So, trim natin. Kasi ito, dito naka-join, kaya ganito. Allow join. Text. Yun. Kita nyo? Gawa tayo ulit ng isang wall pa. Pwede natin i-join itong dalawa. Hindi. Yan. Pwede natin right click tayo. Disallow join. Yan. So, nakita nyo yung connection na hindi siya buo tulad nito. Pero pag clinic nyo to ng allow join, yan, magiging buo yan. Okay? Ganun din yung mga cut. So, yun lang yung sa modify. Madali lang naman sa inyo to. Kasi ginagamit na kayo ng mga nagagamit nyo na to sa CAD. Salamat.